Ubos na naman ang aking mantika. Ano to siya? 1.8 liter. Meron akong kwento sa inyo ganito. Dito pala sa bahay ni employer, wala ako masyadong trabaho kaya hindi ako pagod. Pero na-i-stress lang talaga ako about sa budgeting. Lalo nito, example ito, yung mantika. Ayun, sinasalin-salin ko yan siya hanggang maubos. Ganito rin ba ang amo ninyo or may mga amo kayong sobrang kuripot or sobrang tipid? Hindi ko alam kung anong tawag sa kanila, kakuriputan ba o ewan ko sa kanila. Mai-stress ka talaga kapag ang amo mo ay ganyan. Ito guys, ang mantika ko, since na hindi sila masyadong mahilig sa mantika, ayaw nila na nagluluto ako na marami, yung gagamit na maraming mantika, pinapaiwas nila ako. Kaya, ito, kailangan, ganito lang siya kalaki. Ayan. Kailangan, ayun, nakita nyo itong nakasulat. Maubos ko ito 3 buwan. Kaya, binili ko siya, ito, January 30 to March 30. So, 3 months talaga. O ano na ngayon? Anong buwan na ngayon? April. Ibig sabihin, nabit ko yung nila sa akin, yung challenge nila sa akin. Kasi iba naman guys, hindi ako naglalagay talaga ng mantika masyado kasi ayaw nga nila. At saka, ayun, tinitipid nga ako. Kapag maubos yan, nagtatanong yan, no more. Ano bang ginagawa mo sa mantika? Yung mga ganyan. Lagi na lang asking no more, no more. So, sundin ko sila para hindi na ako ma-stress talaga. Dati, impossible sa akin na maubos ito ng 3 buwan. Kasi maya-maya nga, diba, nagpiprito o di kaya nagigisa. Every dish, gumagamit ng mantika. Bihira lang naman kami maglaga-laga kasi ayaw din nila. Hindi naman sila marunong kumain ng mga ganyan. Laga lang yung sabaw. Laga lang yung sabaw. Yung karne para sa sabaw. Pero sa main dish talaga, kailangan mo talagang gumamit ng mantika. Tapos, ito pa ha. Okay na ito. Nakasurvive ako sa challenge niya na kailangan 3 months ko siya. So, April na. Kaya lumampas ako sa kanyang limit. So, ito may tira pa. Kaya aabutin ko pa to ng 1 month. Sinalin ko lang ang laman nito. Tapos, kapag makita niya ito sa listahan, magtatanong na naman siya, hindi man lang magpasalamat, mag-congratulate sa akin, di ba? Na, ayan, nabit mo yung challenge ko. O ito, dito ako masyadong na-challenge. Kailangan, maubos ko to. Oh, sa atin nga, 1 week lang, iubos na. Maubos ko to ng 2 months or kung hanggat maaari, 3 months. Oh. Paano? Diba, sasakit ang ulo mo. Ganyan talaga dito, guys. Kailangan, matinding diskarte ang ginagawa ko. Kita nyo to? Diba, para lang, kinulayan ang tubig. Dahil nga, kailangan nga maubos ko ng 2 months or 3 months. Ang ginagawa ko, kumukuha ako ng parang patak na lang talaga. Bahala kang makita nila. Sinita nga nila ako, bakit daw ang sabon ko ganito? Kasi nga, sinasalin ko siya, mga ilang patak lang, para lang bubula kapag kapag maghugas ako. Ay, naku, grabe talaga itong mga amo ko. Sakit sa ulo. Puputi itong mga buhok ko talaga nito. Ganyan. O, diba? O, saan ka pa niyan? Parang kinulayan lang yung tubig ko dito. Pero kailangan kong gawin. Bahala sila, sitahin nila ako. Kasi, sinabi ko, paano ko maubos to ng 2 months kung hindi ko gagawin ito? O, nakikita naman nila, bumubula naman masyado minsan. Pag ma-short talaga ako, hindi ko talaga siya, hindi umabot ng 2 months. Ang ginagawa ko, gumagamit ako ng powder na sabon. O, nilalagay ko minsan, pag wala sila powder na sabon, yung anong tawag nun? Yung pinapatunaw ko. O, at least makahugas ako ng plato. Tapos pag wala sila, hindi ko masyadong, hindi naman ako, mag-isa lang naman ako dito sa araw. Kaya minsan, okay. Pag holiday lang, dyan ako magastos pagdating sa mga sabon. Kasi maya-maya ako hugas, mamaya luto. Ang laki pa naman ng mga kawali dito. Buti kung mga maliliit, ang mga plato, or di kaya bowl-bowl. Kapag naghugas ng kaldero, kailangan talaga na maraming sabon. Kaya, pag mag-isa lang ako dito, talagang hindi ako masyadong gumagamit ng sabon kasi nga tinitipid ako ng amo ko. Eto pa. 3 lang talaga ang pinaka-problema ko dito. Ito, refill na lang to guys ha. Pero ganitong powder to siya, panlaban namin. Hindi ito ang brand. Ni-refill ko na lang siya. Kailangan ko siyang tapusin or ubusin ng 3 months or so. Oh, ito, may nakalagay din.
binili ko nung una to September to December. So, umokay siya. Hala, Diyos ko. Maya-maya ako naglalaba. So, nilalagyan ko na lang ng patak. Kaso lang, kapag winter, mabaho talaga ang ang nilabhan mo kapag hindi masyadong or kunti lang ang sabon. Kaya minsan, abuno talaga ako para lang hindi nila ako masita. Nakakainis talaga. Mura lang naman ang sabon dito, pero alangan naman, mag-aabuno ako lagi. Kaya ang ginagawa ko guys, para umabot ito ng 3 months, ang ginagawa ko is alternate na ako naglalaba or minsan 2 araw o 3 araw ako bago maglaba para hindi na ako gagamit na maraming sabon. Pag nagwa-washing pa naman kailangan 'di ba? Kalahati ng nito, ng takal. Kasi para hindi naman siya babaho kapag hindi masyadong matuyo or hindi kaagad matuyo. Kaya guys, grabe. Sobra. So, okay na. Nakuha ko siya. Naubos ko yung una kong dito. Unang batch ko nito. January until December. Katapusan. So, bumili ako agad. Bumili ako uli nung January hanggang March. So, ano na ngayon? April na siya ngayon. O, diba? Lang siya. Diskarte lang talaga kasi ayaw ko din mag-abono kasi 'di ba sayang yung pera sa akin din yun dapat pang allowance ko na yun. Grabe guys, kapag magkaroon kayo ng ganyang mga employer sa umpisa talagang sakit sa ulo, hanggang sakit sa ulo, pero nakaka-adjust na rin ako kaya sinusunod ko talaga ang mga gusto nila. Talagang mai-stress ako dito sa trabaho, wala. Kasi 'di ba wala nga sila dito, pero yung budgeting talaga diyan talaga extra challenge talaga sa akin. Kaya kapag mag-apply kayo dito sa Hong Kong or kahit saan man kayo magtrabaho, kailangan talaga diskarte talaga kung ano yung mga gusto nila. Sundin man natin pero hanapan natin ng paraan para hindi naman tayo ang mahirapan. So sana kung meron kayong mga employers na ganyan, comment lang kayo and pwede ninyong i-share para naman maraming mga manunood sa atin or mga nagbabasa niyan, magkaroon din ng idea na hindi lang ako. Alam ko marami din mga kasama ko dito guys, ganyan sila, sobrang tipid. Ang iba nga halos hindi na gumagamit ng sabon. Kasi lalo na paghuhugas, ewan ko, may mga employers talaga na ganyan. Mura lang naman talaga ang mga bilihin dito, pero sobra lang talaga silang tipid. Kung sa atin pa yan, ubus-ubis, biyaya kaagad. Pero grabe dito, minsan, advantage din naman kasi matuturuan ka or di kaya matuto kang mag-budget. So, good luck to me. Good luck to me. Malapit na rin naman yung matatapos yung kontrata ko. Kaya, okay na rin kahit papaano nakapag-adjust na rin ako. Thank you!